Welcome to Talas Class. Ginawa ko tong segment na to para sa mga beginners. Ang pag-uusapan natin ngayon ay exposure triangle. Ano ang exposure triangle? Ang exposure triangle ay binubuo ng tatlong aspeto. Number 1, your ISO. Number 2, your shutter speed. And number 3, your aperture. Bago tayo pumunta sa exposure triangle, ano ba ibig sabihin ng exposure? Exposure refers to how much light hits your camera's sensor when you take a photo. If a photo is too bright, that's called overexposed. If a photo is too dark or too dim, that is an underexposed photo. And if a photo is properly lit, ang tawag naman dyan ay properly exposed photo. So ang goal natin, kaya natin inaaral ang exposure triangle is so that ang lahat ng ititake natin na photos are properly exposed. So ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang bawat setting ng ISO, shutter speed, at aperture upang maunawaan natin kung paano ito gamitin para ma-achieve yung goal natin na output. Magsimula tayo sa ISO. Ano ba ang ISO? ISO controls how sensitive your camera sensor is to light. Basically, ISO handles the sensitivity of your camera sa papasok na ilaw. Para mas maunawaan mo yung tinatawag na sensitivity, parang lang yan yung kaibigan mo na masyadong sensitive o pikon. Para lang yan yung girlfriend mo na mabilis magtampo, masyadong sensitive. So ang camera natin ay merong sensitivity sa ilaw. Na pag sobrang taas ng sensitivity or ng ISO ng iyong camera, napakabilis tumalab ng ilaw. At pag meron naman siyang low sensitivity, kahit anong lakas ng ilaw ang meron sa paligid, hindi to basta-basta tinatablan. In other words, the higher ISO you use, the more sensitive your camera sensor is towards the light. And the lower ISO you use, the less sensitive your camera sensor is towards the light. Number 2, the shutter speed. Shutter speed controls how long the camera's shutter stays open. I don't know if this will help you, but the idea behind this is para bang pagbigla kang nasilaw, ang automatic na gagawin ng iyong mata ay pumikit or kumurap. Ang mas mabilis na pagpikit o pagkurap ng mata mo sa sobrang liwanag, mas mapoprotektahan mo ang iyong mata na hindi pasukin ng malakas na ilaw. Ganon din ang principle ng shutter speed. Kung gumagamit ka ng mas mabilis na shutter speed katulad ng 1/500 of a second or 1/350th of a second, mas kakaunti ang papasok na ilaw sa iyong camera sensor. Pag gumagamit ka naman ng mas mabagal na shutter speed katulad ng 1/30th of a second or 1/15th of a second, mas marami mapapasok na liwanag sa iyong camera sensor. Faster shutter speed, makakabawas sa liwanag ng photo. And the slower shutter speed, makakadagdag naman sa liwanag ng iyong photo. Number 3, aperture. Aperture controls how wide the lens opens to let light in. And it also affects the depth of field. Ang aperture naman, kung maaalala mo yung science lesson mo nung elementary ka, parang yan yung pupil ng iyong mata. Kung mapapansin ninyo, ang pupil ng mata nyo ay kusang lumalaki pag sobrang dilim ng paligid. At ang pupil ng mata nyo ay lumiliit naman pag sobrang liwanag. Sa aperture, pag mas malaki ang bukas ng aperture o tinatawag na wide open, mas maraming liwanag ang nakakapasok sa iyong camera sensor. At pag gusto mo namang bawasan ang liwanag na pumapasok, gagamit ka ng narrow opening for your aperture. Ang opening ng aperture ay ine-express sa tinatawag na f-stop. The higher the value of your f-stop, katulad ng f8, f11, or f22, mas kakaunti ang papasok na ilaw sa iyong camera sensor. And the wider the aperture that you use, expressed in f1.8, f1.4, or f1.2, mas maraming liwanag ang makakapasok sa iyong camera sensor. Now, paano mo lalaman kung ano ang i-adjust mo? The ISO affects your image globally o pangkalahatan. Once i-adjust mo siya, the effect is a brighter or a darker photo. Pero ang shutter speed at aperture ay may iba pang gamit. Ang shutter speed ay ginagamit din para i-freeze ang motion or para magkaroon ng motion blur. Ang aperture naman ay ginagamit din para ma-achieve mo ang desired depth of field ng iyong image. So paano mo malalaman kung ano ang iyong i-adjust? Pag kumukuha ka ng isang litrato, hindi lang naman exposure ang pinakamahalaga. When you take photos, meron kang goal para sa iyong output. Mahalaga na alam mo ang iyong goal para sa bawat litrato to determine how to adjust the exposure triangle. Bibigyan ko kayo ng ilang practical ways para ma-decide ninyo kung anong aspect ng exposure triangle ang inyong i-adjust. First scenario, if your priority
is to freeze motion or to produce a motion blur, ang i-adjust mo or ang ipa-prioritize mong una ay ang iyong shutter speed. Pag gusto mong i-freeze ang motion, you use a faster shutter speed. Kung gusto mo naman mag-produce ng motion blur, choose a slower shutter speed. At pag naset mo na ang desired shutter speed for your goal, saka mo i-adjust ang iyong ISO at ang iyong aperture. Ngayon, kung ang priority mo naman is yung depth of field ng iyong picture, ipa-prioritize mo yung settings ng iyong aperture to your desired depth of field. So, halimbawa, kukuha ka ng group shot. Pag kukuha ka ng group shot, dapat mataas ang iyong depth of field para mas marami dun sa picture mo na nakafocus. So, for instance, you are shooting, let's say, 6 to 8 people, you can adjust your depth of field to at least 5.6 or 6.3. Pag ginawa mo to, mas kakaunti ang ilaw na papasok sa iyong sensor. So para mahabol yung exposure mo, pwede mong i-adjust ang iyong ISO at ang shutter speed. Pag gusto mo naman na meron kang tinatawag na creamy bokeh, gagamitin mo ang wide open aperture. And when you do that, mas maraming ilaw na papasok. So kailangan mong habulin ito dun sa dalawang aspects ng exposure triangle. Pwede mong iangat ang speed ng iyong shutter speed at babaan ng gusto ang iyong ISO. In general, gusto natin talagang babahan ng husto ang ating ISO. Dahil pag ginamit natin ng sobrang taas na ISO, depende sa iyong camera na ginagamit, maaari itong maglagay ng unwanted grains dun sa ating image. Pero kailan ba natin pwedeng i-prioritize ang ISO? So ako, based on my experience, pinaprioritize ko ang ISO pag nagsushoot ako sa low light situation at gusto kong mag-expose para sa background. Ibig sabihin, priority kong maliwanagan yung paligid, hindi lang yung subject ko. So, uunahin kong galawin ngayon ang aking ISO. At pag na-expose ko na properly yung aking background, saka ko i-adjust ang aperture at ang shutter speed. Or pwede ako mag-introduce ng off-camera flash. But that's another lesson, and like I've said, this lesson or this segment is only for beginners. At dyan nagtatapos ang Talas Class, at kung nakatulong sa iyo ang video na to, please hit subscribe and follow me on my socials.